Yun o, magandang hapon sa inyo mga kabote. Eto, samahan niyo muli ako sa ating gagawin sa ngayong araw na to. Eto, papasok na tayo ngayon sa trabaho. Time check. It's already 4:30 ng hapon. Ayan, ang pasok natin is 5 o'clock. Kaya ngayon, mag-ayos-ayos muna tayo guys. Ayan, syempre, konting pabango, konting ayos ng buhok. Ayan, and then, let's go! Tara guys, ready na naman. Then guys, tara, let's go. Pasok na tayo. Back to basic. Ano, parang part-timer lang ulit ang datingan ni paring DJ Flair. Ayan, let's go guys. Samahan nyo ako. Ito, i-flex ko muna sa inyo guys. Ito ang ating gagamitin ngayon. Ang ating GMC Delica. Kaya, nabili ko nga to guys, tong sasakyan na to. I think, magdadalawang taon na sa akin na galing kaming busy. Nagustuhan ko dito, Brad. Ayan oh. Ang worth 1 million na garbage bag. Ayan. Ayan ang nagpaganda dyan. At higit sa lahat, syempre, hindi naman mawawala yung yung worth 1 million each na payong. Ayan na. As nagustuhan ko rin dito sa sasakyan na to is, alam niyo ba? Ito yung display natin. Ayan oh. May kasama pang dalawang tubig yan. Ayan, pero hindi natin iinom yan dahil display nga yan dito sa ating biniling sasakyan. Ayan o. By the way, ito nga pala ang ating papasukan ngayon. Ito dito ang nagtatrabaho sa Boston Pizza. It's 5 minutes away lang sa bahay natin. Kaya mabilis tayo nakarating dito guys. Ayan, time in muna tayo guys. Ito ang aking number. Let's go. Time in. Ngayon, araw na to is hindi pa busy guys. Kaya nag-aayos-ayos pa yung kasama natin ng mga gagamitin nila. Tapos yung host nandun sa dulo. Yan, ngayon wala pang order. Pero minsan pag dumatating ako dyan, punong-puno na ang order nyan. Busy-busy dito sa Boston Pizza. Yan, eto na guys. Nag-punch in na tayo. Siyempre, back to basic tayo guys. Kailangan natin yan. Nameplate, ayan. Ako pa naman pagka nandito na sa bar, syempre, ang gusto ko, laging nakasetup na lagi ang mga gagamitin ko. Para pagdating ng busy, it's parang napakadali ko nang gawin yung mga drinks. Hindi na ako pupunta kung san-san. Nire-ready ko na lahat. Tapos yan, eto. Syempre, ang importante sa lahat, ang kaha. Yan, dapat lagi mong bibilangin yan bago ka pumasok at bago ka umuwi. Hindi pa tayo nag-iinit guys, pero meron na kagad tayong order na 2 Long Island Iced Tea at saka isang fishball Long Island Iced Tea. Kung napapansin nyo guys, one shot lang ang pour natin at isang bote lang ang hawak ko. Guys, dito kasi meron na kagad na Long Island Mix. Ayan guys, marami na naman tayong mga ticket. Dito is more order kasi dito, mostly mga drop beer, cocktail, at saka kung mapapansin nyo guys, pag gagawa ako ng cocktail dito, which lagi ako naka-jigger. Dito kasi hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa mo sa Dubai na pre-pouring. Dito by jigger, by shots. Dito kasi sobra talagang laki ng difference paano ka gumawa ng cocktail dahil meron dito sinusunod ng rules and regulations para gumawa ka ng cocktail. Ayan, magkape muna tayo guys, tapos meron tayong another ticket, 2 Twisted Rocket. Ayan, siya nga pala guys, dito ay bartender ka na at waiter ka pa. Dito kasi guys, talagang dapat gagawin mo lahat. Simula ka sa umpisa, back to basic, mag-waiter ka, mag-bartender ka. At para sa kaalaman nga ng lahat, dapat dito isa marunong ka tumingin kung above 18 years old sila. Dito kailangan mo silang hingan ng ID. Kapag alam mong medyo bata ang itsura, hinga mo ng ID, ng physical ID. Pero pag wala silang ipapakita ng ID, pwede mo silang palipatin sa kabilang side. Dahil dito, dapat lahat ng papasok dito is above 18 years old and meron silang proper ID. Medyo maliwanag pa sa labas, kaya hindi pa masyado busy. Mamaya, magbi-busy na yan. Ngayon, eto. Oh, sakto. Meron naman umorder. After long time, ngayon lang tayo ulit gumawa ng gin martini. Guys, dito, ang gin martini dito is one shot lang. Kaya kailangan mo tanungin ng mga guests kung gusto nila ng single and double. Kaya talagang
nanibago ako nung pumunta ako dito dahil lahat ng mga cocktail na alam natin is hindi mo masyado ma-apply dito. Dahil dito ay meron din silang sariling cocktail na gagawin, merong sariling recipe, sariling standard, kumbaga signature cocktail nila. At dito kasi guys, bibihira lang umorder ng mga classic cocktail. Kaya nakakamiss din talagang gumawa ng mga classic cocktail lalo na sa mga busy time. Dito kasi puro one shot lang kagaya ng ginagawa ko ngayon. Gumagawa tayo ng Bloody Mary ang tawag sa atin dyan sa Dubai. Pero dito ang tawag kasi dito Caesar. Kaya nung una naguluhan ako kung ano ba yung Caesar. Kala ko dati Caesar salad. Kaya natawa rin ako dati. Kaya umu-order sa akin yung guest. Can I order one Caesar? Pero ang niring ko, Caesar salad. Yung pala, Caesar drink. Which is yung palang tawag sa atin is Bloody Mary. Dito kasi ang pinupur namin dito, imbis na tomato juice, dito is clamato. Siyempre, namimiss ko rin talaga gumawa ng proper standard ng Bloody Mary. Oh. Let's say Caesar. Dito kasi, agay mo lang, ibibuild mo lang, ipur mo lang, tapos na. Hindi kagaya sa atin dyan sa Dubai, is kung gusto mo talagang magpasikat, maggagawa ka ng Caesar mo ng i-rolling mo, rolling technique, yung mga ganyang klase. Dito kasi basta mapur mo lang, may drink, may alak, okay na. Isa pa nga pala guys, dito kapag mag apply ka sa any restaurant as bartender or as a waiter na merong serving ng alcohol, dapat dito bago kang mag-umpisa is meron ka ng permit para mag-serve ka ng alcohol. Dito sa Alberta, ang tinatawag is pro-serve. Pagdating naman sa British Columbia, ang tawag naman is serving it right. Kumbaga, magkaiba sila ng province, pero magkaiba rin sila ng tinatawag na alcohol license permit to serve. Ayan dapat ang kakailangan ninyo kasi hindi ka makakapasok at hindi ka makapag-start ng trabaho mo kapag wala ka pa nito dahil yun ang unang-unang hahanapin sa inyo ng company. Tapos, kapag ka meron kang papasukan na merong slot machine or yung mga parang BLT, yung pala yung BLT, yung Video Lottery Terminal. Okay guys, ayan, eto na naman. Siyempre, dire-diretso lang tayo gumawa ng cocktail. Ayan, no? Pwede tayo mag-flare-flare ng konti and then use the jigger. Again, yan. Kaya dito, pa-practice pa rin ako. Dahil talagang ayan ang natin foundation guys. Ayan ang pundasyon natin. Siyempre kahit back to normal tayo, yun pa rin ang gagawin natin. Guys, eto, halos patapos na yung gabi. Ngayon dinner time na, kakain muna tayo guys. Dito, minsan kasi nagdadala akong sarili kong pagkain. Or minsan, kadalasan is dinadala na ako ni Mrs. ng dinner ko. Pero pagka wala naman, o-order na lang ako dito dahil 50% naman akong discount dito. Yun, halos tapos na guys, gabi na, nakikita nyo. Syempre, baklasan na naman, linis-linis na. Syempre, tanggal yung mga malalagkit. Alam niyo naman yung mga closing duties natin dyan, mga ka-flare guys, mga ka-bartender. Yan, back to zero para bukas. Another day, another work na naman. Siya nga pala guys, isa lang ang tinatrabahoan ko ngayon dito. Dito, nagtatrabaho ako ng gabi, 7 hours to 8 hours duty para isang diretso na. Para sa kaalaman ng lahat guys, dito kasi pwede kang magtrabaho kahit 2 trabaho or 3 trabaho. Pero hindi ko na pinili yun. Mas pinili ko na magtrabaho sa isang company para isang oras na lang, isang company, isang buong trabaho. Pero minsan, kung gusto pa or kaya mo pa magtrabaho, gawin mo. Pero dito kasi nakaka 8 hours na ako eh. Meron kasi mga ibang mga empleyado, magtatrabaho ng 4 na oras dito sa kabilang company and then magtatrabaho ngayon sa ibang company ulit ng 4 na oras para makabuo ng 8 hours. Pero dito naman, nakaka 7 hours ako. Okay guys, eto. Ayan ang wala nang tao. Time to close na. Yan, check na lang tayo ulit ang mga gagawin. Siyempre, yun. Bago ako mag-out, siyempre, kailangan ko munang mag-restock ng gagamitin para bukas. Para yung opening,
ay may magamit na mga cutleries. Ito yung mga closing duties natin na gagawin. At nakita nyo naman kanina, nag-restock na ako ng lahat ng mga beer bottles. Ayan, close na. Close na natin lahat ng mga TV. Anong oras na ba ngayon? Alam ko, ano yan, it's like, ang closing time kasi namin dito is 12 o'clock. Pag Monday to Thursday is 12 o'clock. Pag Friday, Saturday, 1 o'clock ng madaling araw. Ayan, eto, close ko na. Close ko na rin yung fridge. Tamang lock na. Dito kasi, guys, parang ano tayo, normal lang. Back to basic lang Kumbaga, sanay na naman tayo dyan dahil ginagawa natin na lagi yan. Nagawa ko na to within, 20 years na. 20 years or 25 years na. Pala akong nagaganito. Kaya, maning-mani na lang sa atin yan. Dahil eto, linis na naman tayo ng glass washer. Ayan, bago umuwi, tanggalin mo na lahat yan. Linisin ulit para panibagong bukas ulit. Guys, ayun, nagtanggal na tayo ng basura. Kaya guys, ang mga ma-advise ko lang sa inyo guys, bago kayo pumunta ng Canada, dapat alamin nyo lahat ang mga rules. Alam nyo kung ano yung pathway na pupuntahan nyo. Alam nyo kung anong province ang pupuntahan nyo. Hindi lang yung basta-basta na, sige, pupuntahan ko ng Canada. Ganito lang. Kahit may pondo kayo, kahit may budget kayo, pero dapat yan, alamin nyo muna guys lahat. Dahil hindi ganun kadali ang trabaho sa Canada, hindi ganun kadali ang mag-apply, at hindi ganun kadali ang mag-apply ng permanent residence. Dahil mabusisi guys, sa totoo lang. Kaya bago kayo sumabak, mag-research kayo, talagang pag-aralan yung mabuti kung anong pathway na pupuntahan nyo. Guys, yan, binibilang ko nga pala, yan, meron akong kaming, siyam yata na cake to. Yan, tapos eto, bago tayo mag-out, bilangin natin ulit tong pera sa kaha. Actually, itong pera sa kaha na to is dun sa sinasabi ko sa inyong BLT. Guys, yung BLT ay yung sinasabi ko sa inyo na Video Lottery Terminal. Dahil sa akin din nagka-cash out yung mga taong nananalo sa paglalaro ng BLT. Ayun ang re-remit ko. Ayun ang i-surrender ko kung tama yung pera na yun guys. Pero meron dyan, $1,000 ang cash float ko. Ayun ang kailangan kong remit. Ayan yung BLT na tinatawag guys. Diyan sila naglalaro. Parang gambling. Di ba? Sa atin, ano bang tawag sa atin yan? Ano bang? Hindi ko matandaan kung anong tawag sa atin sa ganyan. Ayan, ito, ka-cash out na ako. Ayan, cash out. Itong cash out naman na ito guys. Ito yung cash out na mga sales ko ng araw na to. Ayun ang bibigay ko ngayon sa manager. Ayan, syempre, ito, back to basic guys. Kailangan natin na itapon yung basura. Ayan, dito. Ganyan ang gawain natin guys. Anong oras na? It's already 12 na. 12:05. Yan, tinapon ko na. Kaya, yun. Ito, patayin natin ng ilaw. Kailangan natin i-close lahat yan. Para uwi on time. Alright guys, let's go! Yan, tapos siyempre, huwag mo kalimutan mag-time out. Di ba? Kaya binabayaran ka ng per hour dyan Hindi mo pwedeng baliwalain yan. Kaya, ayun ang importante dito. No work, no pay. Guys. Kaya yan, para lang tayong walang nangyari. Parang walang nangyari. Let's go. Ito na, pauwi na tayong bahay guys. Napakalapit lang ng bahay natin dito. Ayan. Andiyan tayo sa bahay ulit. Hanggang sa muli guys. Salamat sa pakikinig. Salamat sa ngayong araw na to guys. Hanggang bukas ulit guys. Eto. Good night guys. Salamat sa panonood. God bless. Always DJ Flair. Hanggang sa muli. Bye bye.